11 wins, 7 knockouts at wala nga pong talo. Yan ang kartada ng Pinoy Bantamweight prospect na may mala-artistahing muka pero halimaw pagdating sa boxing. Kung ikaw ay isang boxing fans, ay siguradong naririnig mo na ang tinaguriang Dalabar Boy ng Cavite na si Kenneth Luber. Dahil kung hindi pa at wala ka pang gaanong ideya, ay mabuting panoorin mo ito at siguradong hahanga ka sa boksingerong ito. Sa pagsisimula ng ating bida, kagaya ng ibang Pinoy prospect na hindi gaanong kilala, ay umugong ang pangalan nitong si Luber. Dahil sa mga impresibong panalo nito ay unti-unti na nga pong nakikilala. March 5, 2020, kauna-unahang laban nitong si Luber as a pro boxer. Sa labang ito ay dinurog niya ang kapwa Pinoy na si Richard Quebec via technical knockout sa round 1. Live ka na, syempre para marami kang mapanood na boxing. Uy, 1-2 punch, mukhang nailo na kagad ha. Naku. Naku, huli na naman sa 1-2. Medyo wild, huli ka boy. For the love of boxing, tama na yan. Wala na, wag na tumayo. Delikado na. At matapos ang kanyang impresibong panalo, sa taong 2021 ay nagkaroon ito ng dalawang laban. Ito ay kina J-Mark Gandao na tinapos niya via knockout sa round 1. At ang pangalawa ay ang naging laban niya sa kapwa undefeated na si Jobber Amistoso, na bagamat umabot ito hanggang sa final round ay hindi pa rin ito nakaligtas sa bagsik ng kamao nitong si Luber nang sumapol ang isang solidong left hook sa mukha nitong si Jobber. Tumayo pa naman itong si Jobber para magpatuloy sa laban. Subalit hindi na nga po binigyan ng ating bida ng pagkakataon hanggang sa itinigil na nga po ng third man in the ring ang laban. At panalo nga po itong si Kenneth via technical knockout sa round 4. Sa taong 2022 ay nagkaroon nito ng 4 na laban. Ito ay kina Rolly Durong, Miller Alapormina, Riddick Tablanza. Yung nakaparo silang Philippines pang to mga to. Ito, pero ito sila. Hoy, sus, lang. Solid yun. Tablanza. Riddick eh. O yun. Balik. Nice work, nice work. Ang ganda ng sequence na yun, pare. Uppercut. Nagkakatawa na. Oh my God. Ito lang yung ginagawa niya. Round 1 to round 2. Body shot. Ganda ng straight. Ganda ng pasok niya. Shoulder roller. Uy, nice palo. Oh, marami ba? Yes. Yan, right straight. Dito, so... Ayun o. 1, 2, 3. Straight to the body and head. Nasaktan din. Ay! Ito. Pero Tablanza. A little bit trouble there. As we can see, Tablanza. Ayun ang problema. Yun ang problema. Tablanza dapat mauna. Siyang inuunahan ngayon. At eto na, nagpapaula na si Kenneth Luber. At ang laban na pinaka nagbigay ng marka sa mga Pinoy boxing fans ay ang naging laban niya sa veteranong si Jonathan Francisco. Paglalabanan ng dalawa, ang Philippine Boxing Federation Bantamweight Belt.
Sa labang yon ay pinamalas nga ni Lover ang bangis ng kanyang kamao, na bagamat heavy underdog sa mas veteranong kalaban, ay nagawa nitong manalo via technical knockout sa round 2. At matapos nga po ang impresibong panalo mula sa mas veteranong si Jonathan Francisco, ay unti-unti na nga pong umingay ang pangalan nitong si Lover. 3 buwan nang lumipas, January 21, 2023, ay muli nga pong napalaban ng ating bida sa kapwa undefeated na si Benny Cañete, na ginanap sa Mandaluyong under by blow ni Manny Pacquiao. Sobrang dami nga po ng manonood sa labang yon, sapagkat parehas undefeated prospect ang dalawang maglalaban. Unang round pa lang ay mainit na agad ang mga palitan ng mga suntok ng dalawang fighter. Very wide-eyed si Cañete. At sa mga sumunod na round ay lalo pang naging mas agresibo ang mga bitaw ng kalaban. Subalit siyempre, hindi naman basta-basta magpapadaig ang ating bida. Shot by, was a shot to the body, and then he loaded with a shot to the head. Lover coming right back. Crowd. Napakabayaan ni Cañete for Lover to dictate the pace. Discipline of keeping his hands up, preventing any damage and ducking the punch from Cañete. Lover on the attack. It's been a long night here for Benny Cañete. And look at the way Lover is starting in and out. He's put Cañete. Volume is clearly his advantage. He's got to move in. Step inside. Sa pinagsama-samang lakas, bilis, at ring IQ ang naging susi ni Lover para manalo sa laban. At marami nga po ang nagsasabi na malaki ang potensyal ng batang ito na maging isang world champion. July 29, 2023 ay muli na naman itong nasubok at itinapat sa isa pang undefeated na si James Pagaling. Paglalabanan nila ang bakanting Philippine Games and Amusement Board Youth Bantamweight belt para sa isang 10-round bout. Ang labang ito ang magsisilbing main event sa blow-by-blow series ng Manny Pacquiao. Sa naging bakbakan ng dalawang undefeated, ay halos mabasag ang stadium sa lakas ng sigawan ng mga fans na magkabilang kampo. Kenneth Lover. Oho, ito na. Umatake agad si Lover. Pagaling, taking out of punishment. And he's holding on. Here comes Lover. He's looking for the kill. Out. Oho, another big left hand coming from Lover. You see the contrast in styles. The left hand connected by Lover from close dip. Now he's putting the pressure on Lover. Lover fighting back from Bocosol. May lakas at masasabi mo ring may galing din talaga itong si James Pagaling, sapagkat nakakapagpatama din ito ng mga solid na patama na talaga namang nagpapayanig din dito kay Kenneth Lover. Connection there by Pagaling, a right hand that went through the defense in Lover. Now he's on the attack. He's got to move closer to find his range. I think he might have hurt Lover. It was a big right hand that connected. So he's waiting too long for the timing. Subalit pagdating nga po ng round 4 ay sumapol ang isang solidong left hook sa panga nitong si Pagaling na siyang agad tumapo sa laban. Join the roar of the pro Lover. Oh! Groggy. Oh, what a shot! Sa
Sa ganda nga po ng knockout win nitong si Luber ay marami nga pong humanga at talaga namang bumilib sa bagay itong Pinoy prospect. At take note, ospital po ang inabot ng kalaban. At nito lang nakaraang November 5, 2023 ay muling lumaban ang ating bida sa isa pang Pinoy na si Edward Heno. Paglalabanan nila ang bakanting WBC Asian Continental Bantamweight Belt. At sa labang iyon ay nakuha ng ating bida ang panalo by unanimous decision. Matapos ang impresibong panalo ng tinaguriang silent assassin ng Pilipinas na si Miel Fajardo kontra sa nooy undefeated ang Argentina na si Mauro Gauto. Both land at the same time. He's having a good opening round. Oh, shot. Oh, beautiful. About the throw, and as he does it, It'll be very surprising if he doesn't get the win. Big left hand again there, hit by left hand, but he's trading here, which could be a problem. Good upper body movement from him. He shifts another left hand, big left hand again there. He touches down with the glove. It was a knockdown. The referee didn't give it a second. He's given him extra time there. He missed the knockdown. There was a touchdown with the glove which he missed, and then he was put down. Fajardo just looking for that left hook every sitting in round two. oh, it's shots. Oh, Another big left hand, and he's taken those two somehow. But I think he's done here, and it's only a matter of time, isn't it? Big left hand again there. The referee jumps in, and that's a good decision from the referee who missed a... 4 na buwan lang ang lumipas. Matapos ang pagkapanalo niya kay Gauto, ay sunod naman itong nakasagupa ang kapwa Pinoy na si Richard Calaveras. Dahil sa loob lamang ng 41 seconds, ay tinapos niya by knockout ang kanyang kalaban sa pamamagitan ng isang solidong body shot, kung saan ay impresibo nga po ang kanyang pagkapanalo. shit. What a body punch there. What a... December 28, 2022 ay tumungo nga po ang ating bida sa bansang Thailand upang sagupain ang Muay Thai Gassen at walang kinatatakutan na si Sarawat Jamtong. Bago nga po magsimula ang kanilang bakbakan ay talaga namang iisipin mo na hindi basta-bastang makakalaban ng ating bida, sapagkat kung sisilipin ninyo ang resume nitong si Sarawat Jamtong bago ang kanilang laban, sa kanyang 7 panalo, lahat ay tinapos niya by knockout. Kaya naman bagamat may power din ang ating bida, ay hindi talaga pwede magkumpiyansa sa kanyang kalaban. Bago ang laban, si Fajardo ay may record noong 9 wins, 8 knockouts, 1 talo at 2 tabla, habang itong si Sarawat Jamtong ay may record namang 7 wins, 7 knockouts at 2 talo.
Paglalabanan nila ang titulong ABF Continental Flyweight Belt na ginanap sa Space Plus, Bangkok, Thailand. Bago ipakilala ang dalawang fighter ay makikita ang napakaangas na entrada ng pag-akyat sa ring nitong Thai boxer. Subalit kung ano namang angas ng entrance nitong si Jamtong ay siya namang napakapangit ng nangyari sa kanya. Dahil easy victory ang nangyari para sa ating bida. Wala pang 10 segundo ay durog agad itong si Jamtong. Kap kap เมื่อกี้อดอมันชนะยก4ก็โอ4 At sa lakas nga po ng suntok na binitawan ng ating kababayan ay para bang minaso ang kanyang ulo at bumagsak agad sa lona. At kung papansinin ninyo ay nakakatakot nga yung pagbagsak nitong si Jamtong dahil ang kanyang batok ang humampas sa ring. Mabuti na lang at wala namang naging masamang epekto. Isa nga pong impresibong panalo at napakabilis na laban ang naitala ng ating bida. Isang history para sa mga Pinoy boxer dahil sa loob nga lang po ng 10 segundo ay dinurog niya ang kanyang Thai boxer na kalaban. At sa paglipas ng panahon, bagamat unti-unti na nga pong naubos sa mga naturingang kampiyon ng mga Pilipino, ay meron pa rin naman mga Pilipinong mandirigma mula sa makabagong henerasyon ang ipinanganak upang ipagpatuloy ang legasiya ng mga naiiwan ng mga alamat na boksingero ng Pilipinas. At ang isa nga po dito ay ang tubong Tagaligawi Ipugaw na si Kerbinjan Balitok na Tuplag o mas kilala bilang KJ the Ipugo na Tuplag. Isang Ipugaw boxer na naghahatid nga po ng karangalan ngayon sa ating bansang Pilipinas. Fighting pride of the Philippines, KJ Natuplag! Taong 2021 nang unang mapalaban sa bansang Dubai upang harapin ang tinaguriang hard puncher ng bansang Colombia na si Argel Berrio na may record na 18 wins, 11 knockouts at may 8 talo. Samantalang ang kababayan nating si KJ Natuplag ay may record namang 8 wins, 7 knockouts at may 3 talo. Sa magiging laban ay super underdog nga po ang ating Pinoy na bida dahil sa mas malawak na karanasan ng kanyang magiging kalaban. Idagdag mo pa ang malabato-batong katawan ng kanyang kalaban. Ngunit sa mismong laban ay dito na nga po ginulat ng ating Pinoy na bida ang mga tao dahil sa tindi ng lakas ng kanyang mga kamao na nagpayanig ng gusto sa Colombian fighter. At pagdating nga po ng round 4 ay dito na tumama ang isang napakalakas na uppercut ng ating Pinoy na bida, dahilan para mapaluhod ang malatagurong Kolombiano.
At sa naging laban ay nakuha nga po ni Natuplag ang panalo via technical knockout. At dahil nga po sa impresibong panalo ay nabigyan ng pagkakataon ng ating Pinoy na bida upang lumaban sa isang title match kontra sa pambato ng Thailand at eksperto sa Muay Thai na si Atanon Kunlawong. Paglalabanan nila ang bakanting WBC Asian Boxing Council Featherweight title. Mabilis at may matibay na pa nga ang sinasabing Thai boxer. Kaya naman hindi talaga ito magiging isang madaling laban para sa ating Pinoy na bida. Noong mga panahon na ito, si Natuplag ay may record na 9 wins, 8 knockouts at 3 talo. Samantalang ang kanyang makakalaban naman ay may record namang 17 wins, 13 knockouts at 6 na talo. Sa kartada pa lang ay hindi hamak na mas malawak ang karanasan nitong Thai boxer kumpara sa ating Pinoy na bida. Dito na ngayon masusukat ang galing at puso ng isang Pinoy pagdating sa laban. Sama-sama nga po nating panoorin at kung paanong dinurog at halos ikamatay ng kanyang kalaban ang tumamang suntok na nagmula sa ating Pinoy na bida. Sa round 1 ay talaga namang napakainit ng palitan ng mga suntok ng dalawang fighter. At sa round 2 ay lalo pang tumindi ang aksyon ng palitan ng dalawa. Nakatikim ng knockdown ng Thai boxer, ngunit hindi ito binilangan ng referee kahit kitang-kita ang pagtama ng suntok dito sa Thai fighter. Ngunit hindi talaga kinaya ng Thai boxer ang lakas ng ating Pinoy na bida, sapagkat sa second round ay tinapos na ang laban matapos magpakawala ng isang solid na left hook na nagpabagsak sa Thai boxer. Sa lakas nga po ng tamang sumapol dito ay makikitang naghihingalo na ito na halos malagutan na ng hininga sa lakas ng mga suntok na inaabot nito mula sa ating Pinoy na bida. Isa nga po itong si Natuplag na dapat nating suportahan mga Pinoy boxing fans. Malaki ang potensyal na maging kampiyon pagdating ng tamang panahon.